OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Yes, thank you so much sa inyo patuloy na pagtangkilik sa amin. My gosh, 100 million na po kami. sa patuloy niyong pagmamahal sa amin ay nagpapalakas at nakakapagpalakas ang pagmamahal at nararamdaman namin yan. Ano kaya 100 million nga tayo, no? Ano kayang feeling? Nay, parating pa lang tayo dyan. Oo. Kaya sa mga nandyan pa lang, ngayon pa lang, mag-subscribe na kayo. Subscribe naman kayo. Alam Dito mo, sa pinakabagong tambayan sa YouTube channel, ang OOTD! Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na may sing-sing uli. Ito pa yun, hindi pa Ano? nagsasandla. Hindi pa nagsasandla, oh. Nanay Jobert sa Caldito. Maraming salamat sa papapaalala, anak, sa sing-sing na ito. Si Direk Chaps Manansala, aking mahal na anak na... ano ko, Diyos ko. Anong net worth mo ngayon? Anong net worth mo? Yes, na? Kaya Diba? pag-usapan natin net worth ng isang artista. Yes, ano? tama. We will talk about Ice Navarro, yung anak ni Bong Navarro. Oo, si Ice, At diba? Bianca Lapus. So, may in reaction to Sa the last time? Yes, sa mga Etwas. bagay. Oh. And of course, we will talk about Miss Heart Evangelista. Mm-mm. Yung mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Mm-mm. And of course, i-unlock na natin ang kanyang professional fee. Ay, very good. I'm sure mahal si Heart. Nay, naku, Oo. magugulat ka. Kasi but it's worth it at she deserves it. Napaka-social niya. At parang Diba? marami siyang mga pinapayaman ng mga pag-in-endorse na. Yung mayaman talaga. Oo. And of course, ang pinakahihintay ninyong blind item. Blind item na! Wala pa. Ito. Sumutaga malaman kagad kung sino yung Jutes. At least may clue na. Diba? Diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Ayun. So, ano ba yung tungkol kay Ice? Yun ay, nagkita kami ni Ice Navarro, anak ng Kaibigan natin, yeah. natin na si Bianca Lapus at si Bong Navarro, sa launching at ng aming Mamu Bebu. Mamu Bebu. Ito yung ano. Mga top tutuwas, mga lahat na ginagamit ng nanay sa kanyang mga anak, Oo, sa kanyang oo. sa bahay. Ito yung mga yon. So, nandoon siyempre, suporta si Ice. I took the opportunity na makausap natin siya. Oo naman. Kasi bibihira yung bata ito lumalabas. Yung, alam mo sa interviews. Yes. Kasi hindi naman siya mukhang shy type eh. Panoorin natin, Nay. Sige nga. Medyo intimidating. Siyempre sila Tito Jaime Fabregas. Kaya parang mga veterans yung mga kasama niya. So, intimidating at first, pero kasi ang galing nila eh. Pagka-eksena mo sila, after a take, joke around sila, lighten up the mood. So parang hindi ka parang matatakot ka lang sa kanila. Parang pwede mo rin silang tanongin kung ano yung pwede mong They make things easier for you. Yeah. Hindi na sa umpisa parang intimidated ka pero eventually Go warm up rin kasi. So parang galing nila din. enjoy Enjoy lang. Bawat set parang pangarap ba to? pangarap ko for the longest. Nag-give up lang ako last year pero aside from that, What can you say about your detractors or your mga fans? wala. Okay. Alam mo nung magagawa, may opinion kayo. Okay. Unbothered. I'm bothered. Kasi hindi ko nakita. Pag nakita ko, iyak ako. Sa mga fans. Sa mga fans, thank you sa suporta. Lalo na yung mga Icers. may nagtanong sa akin kung pwede sila maging official fan club. Tapos, ang sweet lang na may mga ganun na pala. Thank you sa suporta.
Saka sana continue i-support yung mga gagawin ko. Yan. Love you. Yan. Oh, ang gwapo ng bata. Ang gwapo niya. Nay, ang nanay ba naman? Bianca Oh, Lapus. buti na lang. Bianca. Ano pa rin naman si Bong Navarro? Si Bong naman, may appeal naman si Bong. At saka mabait yun si Bong. Nakita mo, no? Dahil nga yung dalawang nanay at yung kanyang mga magulang ay mga artista. Naging pangarap na rin ng bata na maging artista na rin. Normally, ganun yun eh. Kasi nakita niya, masaya kasi ang parents niya sa kanilang careers na tinahak. Kaya siya na-inspire, na-motivate. Ganun yun. Tapos, di ba, parang nabash siya kung ano-ano mga sinabi na ibang mga netizens. Hindi naman lahat, of course, na yung itsura niya, no? Pero sa totoong buhay. Gwapo yung bata. Alam mo, huwag kayo masyadong mambash kung di naman kayo kagandahan. Ay, sorry naman. Palpano lang pala tayo. Di ba? It's not fair. Kasi, syempre, ang sinasabi nila kasi para bang, don't expect too much, no? Pero kapag nakita niyo in person ng batang ito, napakagwapo. Alam mo, you really swoon for him. Ang cute-cute ng bata. Hindi lang yun eh. I was talking to Bianca no, about yung personality ni Ice, no? Ano talaga, introvert daw pala talaga si Ice. Mukha nga eh. Kaya seryoso. Seryoso, parang hindi talaga siya sanay sa maraming tao. He's adjusting. He's adjusting. Sabi nga niya kanina sa interview, di ba, na parang nag-a-adjust pa, para lang siyang diesel. Yes. Ang diesel, pag uminit, doon pa lang talaga At nagpapaturo. Pag kinakailangan, hindi siya nahiya magtanong. Right med? Ako right med, ha? Diba? Batang Quiapo, di ba? Si Coco Martin. Saka sabi ng mga kanyang mga nagtuturo sa kanya sa acting, na talagang meron daw potential yung bata. Alam mo, kahit ano naman sabihin nila kasi may pinanggagalingan yung bata. Mahusay na actor ang kanyang ama, komedyante, si Bianca is a good actress, who decided na mag-production. Yes. Mag-produce, And of whatever. course, yung Mamu Bebo na meron kami ngayon. Yeah, negosyante yan si Bianca. Yes. Alam mo, Ice, just go on. Just go on. I-pursue mo lang yung dream at saka yung passion mo. Galingan mo lang. Galingan mo. Learn from everything. Alam mo, one day, mararating mo yung narating na ama at saka ina mo. Nakikita na siya sa kasalukuyan sa Batang Quiapo. Kaya, parang nakaka-excite. Kami na nakita namin kung paano siya lumaki. Kami na, ako talaga man, personal ko nakita si Ice from nung baby lang siya hanggang magbinata siya. Nakakatuwa lang na finally ay na-conquer na niya ang isang pangarap na meron siya. Oo. Lahat tayo may pangarap. Kung kayo meron pangarap, ituloy nyo lang din. Alam mo, sabi nga nila, it's better to fail. To try and fail than to never try it at all. Diba? Yun ang maganda doon eh. Kaya, Ice, just go on. At saka yung mga fans dyan, saka mga friends natin nanood sa atin, supportahan natin katulad ni Ice. Kasi lahat naman tayo ay gusto rin may marating sa buhay. Sa mga bashers dyan, na walang masabi, na hindi naman kilala talaga yung tao. Yes, magtrabaho kayo para may pansain kayo. Diba? Hindi yung tira ng tira dito, tira doon. Wala nang ginawa tama ang ibang tao. Lahat na nasisilip ninyo. Bigyan nyo sila ng chance. Pero dito natin makikita yung negative or positive publicity is still publicity, no? Nakukuha na ayos ng simpatsya. Doon sasabi na hindi ka gwapuhan, at ganito, gano'n. Pero sa totoong buhay, gwapo yung bata. Sobrang gwapo na. Sobra. Artistahin talaga. Diyos ko, magkape nga tayo. Magkape rin, yung mga bashes, magkape kayo. Para may konti nervous naman. Ice, for your success at sa nanay at tatay niya, Bianca and Bong, I know you are so proud of your son. Good luck. Diba? Para sa kasal. Yan. Ay, ginanya mo kanina, no? Oo. Siyempre, ang bagong kasal, pag-usapan naman natin. Alam mo, mga renewal of vows. Yes. Pangatlo na to. Oo. Pangatlong kasal na ito. Samantala ako, hindi pa ako nakakatim ng kasal. Wala pa nag-aalok. May sing-sing, pero hindi pa bayad. Malapit na. Ha? Babayaran mo na lang bago daw yung kasal mo. Tapos ko nag-message. Ano sabi? Nangingi ng Gcash. Malapit ko na siya i-block. Pero hindi ko babalik ang ring. Hindi ko babalik ang ring, oh. Nag-usapan mo yung ring, Nay. Siyempre, naka-receive uli ng ring si Miss Heart Evangelista. Oo. Sa pangatlong beses, no? Pag-usapan natin ang kanyang professionality. Pero bago yan, siyempre, balikan lang natin yung mga bagay na nakita, napanood at naranasan natin
kay Miss Heart Evangelista? Ako, I like her because before, I had a few chances of talking to her. She has so much respect for me. Tapos kami naman nag-uusap kami kasi ang nanay pala si Cecile. Cecile ang pao ko. I stand corrected kasi last time sinabi ko, Tess. Si Cecile, mabait din yun. Kailang wala kang magawa, talagang permanente ang pamilya, di ba? De buena. Siyempre, alam ba na napakayaman ng mga yan, mga barifiesta, mga umpaw ko. Mga barifiesta, kanila yan. Yung mga restaurants na yan, they're a family of restaurateurs. Kaya, galing. Nag-umpisa siya na year 2000 sa Gimmick. She was only 15 years old during that time. Yeah. At yun, nung dumating siya na parang naalala ko pa, parang isang batang parang hindi naman marunong umarte, pero ang arte-arte. Kaya nagustuhan siya. At may karapatan siya maging maarte, natural. Parang tanggap ng tao na maarte siya. Kaya alam niyang, anak mayaman. Anak mayaman Born in a silver platter. Oo. Kaya nung noon, ang una niyang ka-love team ay si John Prats. John Prats, yung unang-una yun? Unang-una si John Prats. Parang na-develop yun na I don't know kung naging sila. Baka. Puppy love siguro. Tapos na naging parang naging item yan before. Yeah, they were I think they became an item. And tapos na si Jericho. At naging sila. Yes, matagal 'yon. At may balita noon na kinasal daw sila, di umano. Oo, na in love itong sobra ang isa't isa, kaya parang nagmadali dahil nga the parents were against Jericho Rosales. Nasaktan actually si Jericho diyan. Alam ko nasaktan siya kasi parang minaliit siyempre ang kanyang estado kasi alam mo si Jericho, di ba, he comes from a very, very poor family. Dating nagtitinda ng isda yan, nagtitinda ng kung ano-ano sa Marikina, kung ano-ano, lahat pinasok niya bago siya naging Mr. Pogi at saka doon nagsimula ang kanyang career. But in fairness, sabi nga ni Jericho, kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay talagang nag-aaral siya pati Ingles. Kaya kita mo nga, hindi mo na siya makausap ng Tagalog. English na siya ng Ingles. Pero tama ang grammar niya, in fairness. Wala na yung parang kung saan siya anong pinanggalingan niya. Oo. Hindi na nakikita, hindi na nararamdaman. But in fairness to him, hindi niya kinakalimutan yon. Every time na na-interview yan, he looks back. He remained to be faithful with his kung saan siya pinanggaling. Yes. Oo, yun ang motivate sa kanya to strive, to work hard, to make money, to pursue dreams, para makabili ng bahay para sa pamilya niya, nag-ipon. At hindi sila nagkatuluyan ni Heart Evangelista. Tapos si Heart had a relationship after that with Daniel Matsunaga. Pumunta pa si Heart sa Brazil. Wow. Oo, pumunta yun doon. She met the family of Daniel. May kabaliwan din pagkakurong-kurong sa pag-ibig. No? Sino ba naman, madami naman talaga nagiging kurong sa pag-ibig. Naging issue pa nga yan because si Daniel hindi naman kayamanan. He's just a good-looking boy. Yes. Alam mo ng mga Brazilians, di ba? Siyempre, ibang mga mukha. Kasi siya parang Japanese Brazilian-Japanese. At saka si Daniel, hindi naman talaga de buena, pero may kapatid yan na babae na nakapag-asawa yata na napakayaman. Pero may lumabas na item before na tagang nag-resist yung kanyang sister. Lumalabas na si Heart ang gumagastos kay Daniel. Pati mga plane fares papuntang Brazil ay si Heart ang gumagastos. Ako naman, nung mabasa ko yun, sabi ko, who cares? Diba? Wala masyadong pera si Daniel. Kasi magkano lang naman kinikita ni Daniel as an artist. Hindi naman ganun ka-regular. Si Heart, mayaman yan. May sariling ipon, may kita. Kung siya man ang gumastos, halimbawa man, no? Para kay Daniel because of dala ng pagmamahal niya, I don't see something wrong with that. Sa panahon ngayon, it's no longer about kung sino yung gumagastos. Yes. Diba? Hindi ka baklaan ang babaeng gumagastos. Kasi sabi na para naman bakla yan, siyang gumagastos ng lalaki. Hindi naman po. Huwag naman kami maliitin. May mga lalaki rin nakikishare ng gastos. Oo, pero bibira ka lang. Pero yung kay Heart, kung meron lang din si Daniel, why not? I'm sure naman si Daniel, hindi naman freeloader yan. Minahal naman niya si Heart. And finally, Nay, nakakatagpo ng tunay na minamahal si Miss Heart Evangelista sa pagkatao ni Cheese Escudero. Si Senator Cheese. Na isang may estado, may hitsura, kumpletos ricados. Matalino, wala ka na siguro. Sa kanya na lahat. May mga nababalitaan ako, sa kanya na nga lahat. Nasa umpisa talaga, Nay, ay hindi rin gusto ng kanyang mga magulang sa Senator Cheese. 2015 nung ikinasal sila. So ngayon, 9 years na sila. O magta 10 years, kaya nga nagkaroon sila ng renewal of vows. Kaya, eto na sila ngayon, si Heart Evangelista ay married na
kay Senator Cheese Escudero. For the third time. Mm. Di ba? First sa Balisin, pangalawa civil, or dito rin, Yes. church, Yes. tapos nagbalisin ulit. Yes. Oo, at saka dumating si Miss Cecil Ong Pauco, the mother of heart, at saka nagbati na sila ni Kahit Cheese. ang manifestation and a picture ng pagkapatawaran at acceptance ng mga bagay na sa umpisa ay hindi at parang hindi pa tinatanggap. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit hindi masyadong napusuan ni Mami Cecil, si Cheese para kay Heart. Siguro sa age. Kasi, di ba, alam mo yon, kahit na si Cheese isang Escudero, pag sinabi Escudero, may sinasabi yan. Di ba, sa politika, sa negosyo, sa mga arts, di ba, sa mga antiques, mga Escudero, mayaman yan. Tsura, gwapo si Cheese. Of course, no? Kaya lang galing sa isang past relationship. Siguro yung magulang, hindi mo rin masisisi kung bakit medyo noong una ay medyo pumapalag sila. Dito natin makikita na ang oras at panahon kapag pinakita at pinatunayan ng taong nagmamahal, na tunay nga talaga siya nagmamahal. Sino bang magulang ang hindi tutupi? Tama yun. Kaya mabuti yun in fairness kay Cheese kasi napakamaginoo. Diba? Recently na nagkaroon ng medyo kontrobersiya si Heart Evangelista sa kanyang glam team na kung saan ngayon ay talagang nakikita na rin sa fashion industry lalo si Miss P, si Queen si Pia. oo, na panayang attend ng mga fashion mga fashion weeks. Na parang syempre kung sinasabi ng mga netizens, kung ako si Heart Evangelista, nakikita ko yung mga bagay na dati kong ginagawa din, na nagkaroon ng connection, yung kung anong connection ko dati, nasasaktan siya. Pero normal naman yun. Normal yun. Pero Heart naman can afford to hire better makeup artists, better members ng glam team niya. So, pera naman siya. Yeah. Diba? So ngayon pag-usapan natin mga OOTGians, yung kanyang net worth, kanyang professional fee, professional we will be unlocking the TF and the PF of Miss Heart Evangelista. Professional fee. Unlock. Hawak kayo sa mga mesa. Pero bago yan, Nay, magpasalamat na tayo muna sa ating mga team OFW. Mga taga-team abroad. Ang mga team No Skip na tuloy na binibigyan tayo ng pakiramdam na kahit may commercial yung ating mga episodes, dinediretso nila. Yung team share. Sinishare din nila sa mga kaibigan nila na may bago na talaga silang inaabangan at tinatabayan ito ang OOTD. Natutuwa ako like si Monet Lu. Si Monet Lu, di ba, isa sa mga pinakapamosong makeup artist who is based in California. He's here now. Nag-message sa akin. Pabasa ko sa iyo mga message niya. This is one show na favorite show daw niya tayo because napaka-fair daw natin mag-opinion. Marami pong salamat. Salamat Monet. He's here now, no? Nakita ko yung picture na ni Ate V, ni Vilma Santos Recto. Nag-dinner sila at saka nagkukwentuhan. Mabait na si Monet Lu. Of course, mga team pakulay natin, sila, lalo na si Mary Ann Piche. Yes, Mary Ann Piche, si Reynald Vizcarra, at ang lahat ng mga patuloy na nagpapakulay sa amin. Maraming salamat. Ang mga team tanggol na patuloy na nagtatanggol. Nakikita po namin yung mga bashings ng iba, pero hindi kami, bakit kami mga apektuhan dahil alam naman namin ang pinanggagalingan namin. Pero yung mga team tanggol natin, patuloy na nagtatanggol sa amin. Sila na. They're taking the cudgels, diba? They're taking bullets for us. Maraming salamat sa inyo. Mga team replay. Yung mga hindi nakakabot kasi galing sa mga offices pa nila, lalo niya sa abroad. Yes. Siyempre, anong oras na nakaka-uwi? Alam mo, nagbe-messages na sa atin na, uy, finally nakabot na. Ay, hindi ko naabutan, pero magre-replay ako. Talagang naka-auto-replay pa yung iba dyan, ha? Yan, team auto-replay with no skip. Yes. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal. Okay. Nay, ang TV ads ni Miss Heart Evangelista, may drum roll ba tayo? 16 million. 16 million. Ano ba mga TV ads niya lately? Na ang pinaka-ano niya doon ay ang cream seal. Yes, doon sa taga-kilala. Tsaka yung pants. Pants. Perfect talaga siya sa pants eh. Sa pants, maganda kasi ang kutis niya. Tsaka yung favorite ko. yung favorite Gcash. nung nag-aaral. Hingin ng Gcash. Heart. Pa-Gcash ka naman, oh. Kasi para padala ko sa may-ari nito, charot lang. Joke lang. So 16 million ang asking. Pero it's worth it. It's worth it. It's worth it. Tapos na ang kanyang digital ads, ang kanyang professional fee is 12 million. Ha? Ay. Nagulat naman ako sa'yo. Para bang, mas mataas pa kay Heart, ha? Pero, ano kayo mga pwedeng,
ano ba, digital ads, mga sa social media Kasi platforms yan? ang IG followers ni Heart Evangelista ay nasa Mataas 15.6 million. Mataas eh. So that alone, yun lang mga followers na lang manood. Malaking bagay na yun. That's a year-round naman eh. 1-year contract naman yan eh. Oo. Or So, basta 12 contract, medyo may contract 1 yan. year talaga siya or kung minsan 2 years sa mga yan eh. May ganyan. Diba may mga depende sa kanilang pag nag-uusapan. Sa kanyang print ads, 8 million. 8 million. My gosh. Yan, print ad yan, di ba? Print ad yan din. Cover the magazine yan. Mega. Mega. Oo. Yun. May ganon? Para kasi Mr. Fu. SOCMED promo, 1 million to 2 million sa social media lang. Iyan niya lang ng ganyan. Tapos inom lang siya ng ganyan. At tayo wala tayong... Million. Malapit na. Yung mga gusto Kahit 20 pesos lang, wala eh. Sa amin. Kahit 20 pesos, wala? Ano to? So, ano niya, nagpapanay. Buti na lang si Pangkoy, may mug, pinahiram tayo. Dahil sa pagpasok niya sa Fashion Week na kung saan-saan siya pumunta. Mga parties niya. Rampa ng rampa. Kung ano-ano mga ano. Siyempre may ma-impact ito, yung MIV, yung Media Impact Value. Maabot ng 75.5 million. Oo, pwede yun. Actually, kasi siyempre everybody's curious. Napakalaking influencer yan eh. Sa social media platforms. Lalo pag nagpo-post siya doon, pictorial siya ni Cheese. Ginagawa niya photography si Cheese, di ba? Ganon. At saka she gets invited sa mga Chanel, sa mga ano, di ba? Napatunayan niya na kahit hindi siya beauty queen, no? Pwede, kahit hindi siya model or ramp model. Pero actually, she's only 5.52 na in height. Yung height. Pero kasi she's slim at saka mahaba ang leeg. Model na model kasi ang dating niya eh. Tsaka hindi katakataka because she has yung built niya pang model eh. At saka yung aura niya na nag-exude ng pagiging may class. Niya. May class. Yes. Ang kanyang net worth, Nay, $10 million. Oh, that's 500 million pesos plus. Oh my God! Ang laki-laki. Baka konti pa nga yan. Wala pa dyan kasi yung kanyang mga... Yung iba pang mga adi-adian, yung mga mana-mana. Yes. Yaman-yaman yan. Lalo na ngayon, mag-asawa na sila ni Senator Cheese. Kasama ng kanilang mga... conjugal pa yun. May prenup pa sila. Most sigurado meron. Pero whatever that is, ngayong nag-umpisa mag-usawa na sila, that's for them. Conjugal yan. Mayaman si Hart. That's a given. Hindi naman na questionable yan eh. Ever since she was born with it. Kaya hindi natin pagtakhan. Kayo mga OOTs, baka may comment kayo. Mag-comment down below kayo dyan sa lahat ng mga pinag-usapan natin tungkol sa net worth at mga professional film Miss Heart Evangelista. Wag nyo lang hingan ng pambiling bigas. May iba kasi mga netizen. Yung mga ating mga OT dyan sa man, hindi naman gano'n. Anong hinihintay natin kay Nanay? Ay! Naku yan. Bayan. Sinubukan na tuloy. Kasi hindi ko pa nasabi. Nasabi ko na ang aking clue kanina. Yun. Diba? Pero bago yan, Nay, pasalamatan ko lang si Dr. Arnel Doctolero, of course. Ang nag-ano sa akin sa pagbisita ko sa vegan. Maraming salamat, Dr. Arnel. Wow! Kung nga, galing kang vegan. Yes. Of course, Nay. Ito na ang ating... blind item! Iyay na! May longganisa vegan pa! Grabe naman bonus yun. Maraming salamat, Dr. Percival De Leon, for the job well done. Alam mo na, di ba? Ayun, eto na, may BI ako. Diyos ko, sana magustuhan nyo. Hulaan nyo mabuti, ha? Hulaan nyo mabuti. Pag-usapan natin dito ay lalaki. Okay. Lalaki na actually pinagdudahan itong bading eh. Pinagdududahan siyang bading. Kasi yung mga naging girlfriend niya, iba celebrities, ha? Iba artista, iba naman high-class models, no? Ito ay napakagwapong politiko. May tsura. Politician to. Mataas ang katungkulan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Charot! Charot! Ano siya? Kilalang politiko. Talaga may sinasabi. Gwapo. Eto na. Akala nga ng iba, bading yan. Diba? At akala ko nga rin, bading yan eh. Kasi akala ko, etchos na yung mga girlfriend artista eh. Yung pala, kaya hindi pala tumatagal sa kanya yung mga babae. Oh my God, ano bakit dahil? Hindi tumatagal yung mga babaeng karelasyon niya dahil napakaikli na kulay niya. Charot. Napaka-jutes. Napaka-jutes, oh. Mahaba ito. Charot. Jutes siya ining.
Oo, super jutes. Kaya yung mga babae, talagang after noon, hindi mo na makaramdam ng kiliti, ang gawa, tinatalikuran siya at hindi na siya tinatawagan. Yung palang reason kung bakit hindi tumatagal ang babae sa kanya. Pero di ba, hindi naman talaga dapat sa size. But size sometimes matters. But, Sabi nila sa performance yan. Hmm. But you know, if you read some stories, yung mga stories sa mga sexy stories sa cellphone, alam mo, you realize that may importante rin pala talaga ang size. Lalo pag mag-asawa na kayo. Sa umpisa, it's love. Pero alam mo, eventually, maghahanap, may physical needs ang partner mo Pero sana, for me, kapag ang babae, yun ang mahalaga sa kanya, baka hindi pagmamahal. Hindi, okay lang yung regular. Okay lang yung may katamtaman. Pero, di ba, mga friends, will you agree with me, with us, na basta katamtaman, huwag lang yung sobrang jutes. Kapag sobrang jutes, nakakaawa yung lalaki actually. Pero actually, hindi naman siguro sobrang jutes yan. Baka jutes, not just enough, no? Okay, baka may pamantayan kasi iba-ibang babae. Lalo pag matangkad yung lalaki. Ay, ano ba yung clue? Hindi natin sa lang. Hindi na sila ng clue. Just read between the lines. Okay, di ba matangkad ang lalaki tapos medyo hindi ganun ka-regular ang kanya. Siyempre, para sa kanila jutes na yun. Kumbaga. So, pero, yung politikong to, nahabol na lang sa performance. Sa performance. Oo, sa performance. At magaling sa kanyang katungkulan. Oo, in fairness. Mo, may pagmamalaki mo talaga. Oo, talaga malinis ang lugar nila. Malinis ang lugar nila. Alam ni Pangko yan, taga ron siya. Ay, nako. Baka balikan nila yung una. Ha? Hindi nila alam yun. Tapos kung nahili ako doon na. Yun. Ang may clue ka na sa pangalan niya. Ay, nako, basta panalo siya palagi. Oo, may N ba ang pangalan niya? Tapilito niya? Oo naman. My God, dami-dami. Dami-dami. At saka ang kanyang jowa-jowaan at panalo din. Oo, panalo. Para sa panalo, win-win situation sila. Oh. Di ba? Kasi panalo ng babae, panalo ng lalaki. Yun ang balita. Kung, alam mo, kung mapapanood mo ito. At hindi totoo. Patunayan mo nga sa akin. Challenge na pala. Challenge ko siya. Patunayan para ako na mismo sabi sa kanila that it's wrong. It's all wrong. It's a farce. It's not true. I am the truth. Bago parang, joke lang Alam mo, yun. Para kung sakali makarating sa ito at napapanood mo ako ngayon, kaibigan ko yan gwapo ka naman Hindi makatatatanggihan. Ako pa ba? At ikaw pa ba? Patunayan mo sa akin. Yeah. Alam mo, ako bahala. Magtatanggol kita. Yeah. para. Ang tawag dyan, amparo paraan. Diba? Ayan Ano ba mga OOTD natin? Salamat sa lahat ng mga followers din natin sa ating Facebook page. Oo. Sa OOTD Jobert and Chops channel. At saka sa TikTok. OOTD Jobert and Chops channel. Sa IG natin. At OOTD Jobert and Chops. Sa ating Twitter. At OOTD JC. Sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa amin, of course, maraming salamat. Ito po ang OOTD. Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na may para-paraan na ang galing-galing magparaan talaga. Nanay Jobert, sukal dito. Siyempre, alam mo anak ko, direct chops manansala. Hindi ko siya urungan. Diba? Basta, happy lang. Okay, sige. And Nay, sa akin, patuloy tayong maniwala sa sarili natin. Ikaw, paniwalaan mo sa sarili mo. Dahil kapag hindi mo pinaniwalaan ang sarili mo na kaya mo, na marunong ka, na pwede, at kinakaya at kakayanin, sino pa ba ang tutulong sa atin kundi ang sarili lang natin? Patuloy tayong maniniwala. Patuloy nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Eto babalikan kita, binalikan ko talaga siya. Ang burden of proof, Kailangan patunayan natin sa kanila. Kailangan cool. Gawin natin para malaman natin. Ako magkukwento, ako bahala sa'yo. Okay? Basta, kung sino may nagkalat na jutes ang friend natin, baka masyado ka lang malawak.
Di ba? Kaya hindi mo naramdaman. Okay? Sa lahat ng See mga you. Kapampangan, maraming salamat! I love you guys! Everybody all over the world! Bye! Kasama si Jobert at Derek Chap, silang mga kasama